bagong roster ng Lakers next season. So pag-uusapan nga natin dito mga idol ang mga players na meron itong Los Angeles Lakers pagkatapos ng mga ginawa nilang free agency signings. Unahin muna natin itong mga rookies ng Lakers na sina Jalen Hood-Schifino at Maxwell Lewis. Inaasahan ko nga mga idol na makakakuha ng playing time si Schifino dito nga sa rotation ng mga guards. A good playmaker at solid shooter din. Habang itong si Maxwell Lewis ay makikipag-agawan nga sa rotation dahil small forward nga ito at andyan nga si Taurean Prince at LeBron James na paniguradong kakainin nga itong maraming minuto sa small forward. Pagkatapos naman ng rookies ay pag-usapan naman natin ang possible second unit ng kupunan. Gabe Vincent mga idol sa point guard na mahusay nga sa playmaking at gumagawa nga to mga idol ng 40% sa tres. He can score 10 to 20 points a game. Ang role nga ni Dennis Schroeder last season ang susubukan nga nito na higitan next season. Magiging malaking parte nga ang shooting nito sa Lakers. Sa shooting guard naman mga idol ay itong si Cam Reddish. Para nga tong KCP na mahusay nga na 3&D at kayang gumawa ng sariling tira outside and inside. So magiging malaking factor nga rin ito sa success ng Lakers. Small forward naman mga idol ay itong si Taurean Prince. Malamang nga na ito magiging kapalitan ni LeBron next season. Mahusay nga rin itong shooter mga idol, kayang umiscore ng 10 to 30 points a game kapag uminit ito. Meron nga rin itong depensa at respected nga ang outside shooting nito. He can really provide kung ano nga ba ang kailangan ng Lakers. Sa power forward naman ay itong si Jared Vanderbilt. Alam naman natin na hindi nga gaano reliable sa opensa si Vando, pero sa depensa ay maaasahan nga to ng Lakers. He can stop those star players ng opposing teams. Tulad na nga lang ng ginawa nila sa playoffs kung saan nga ay napigilan niya ang tulad nga nila Ja Morant at Steph Curry. He can be the force sa defense ng Lakers. At sa sentro naman mga idol ay itong si Jackson Hayes. Isang 7-foot center na tinitignan ng Lakers as Dwight Howard nga na kayang maglaro physically. Kayang-kaya nga nito ni Hayes na sumabay sa mga bigating sentro. Malaking bagay nga para makasabay ang Lakers sa mga tulad ng Denver Nuggets. Malakas nga rin to sa depensa at athletic. Kayang gumawa ng around 10 points at 10 rebounds a game. After ng second unit ay pag-usapan naman natin mga idol ang potential starting 5 nila. Sa point guard ay itong si D'Angelo Russell. Maraming fans ang ayaw kay Russell dahil sa naging performance nga nito kontra sa Nuggets. Pero isa nga itong si Russell sa dahilan kung bakit nakaabot ng playoffs at West Finals ang Lakers. At ganun nga rin next season, magiging vital nga sa kupunan ang shooting ni D'Lo at playmaking nito. Ang problema nga lang talaga siguro ay yung depensa nga niya na inexpose ng Nuggets sa playoffs. At sa shooting guard naman mga idol ay itong si Austin Reeves. Matagal pa nga mananatili si Reeves sa Lakers dahil nga sa bagong 4-year contract. Tinitignan nga si Reeves bilang future ng Lakers dahil na nga rin sa mabilis na pag-angat ng laruan nito. Mala superstar veteran itong si Reeves, he can provide everything na kailangan ng Lakers. At sa small forward naman mga idol ay itong si LeBron. Year 21 na nga ni LeBron next season. Sa tingin ko ay magiging vital pa nga rin kung papaano maglalaro si The King next season. Pero ang sigurado ay ang leadership nga ni LeBron at ang magdadala nga dito sa Lakers next season. Sa power forward ay andyan si Rui Hachimura. Ito yung player na kayang umiscore at kaya nga ring dumepensa. Walang kakaba-kaba, mapa-best player man ang opposing team ang makaharap nito. He can provide 10 to 20 points a game. At pinakita nga rin ni Rui na kaya nga nito maglaro off the bench at bilang starter ng kupunan. Malaking bagay nga itong si Rui sa magiging takbo ng Lakers next season. At sa sentro naman ay itong si Anthony Davis. Siya nga ang pinaka-vital among the players. Kailangan nga ipakita ni Davis next season ang pagiging dominante nito sa court. Kailangan nga ni Davis na gumawa ng 25 points a game at kumuha nga ng maraming rebounds. At kailangan nga rin ni Davis na maging number 1 option sa kupunan. Kung gusto nga ni Davis na magkaroon uli ng kampyonato, ay kailangan nga niya na ibalik nga yung dating laruan nito. So yan nga mga idol ang 2023-2024 roster ng Los Angeles Lakers. Posible ngang may madagdag pa dito dahil 13-man lineup pa nga lang ito. At ayon nga sa sources ay isa pang sentro ang tinatarget nitong Lakers sa free agency. Ano masasabi ninyo dito mga idol?
May laban ba itong bagong roster ng Los Angeles Lakers? Magkomento sa baba at ating babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe para sa iba pang balitang NBA. Maraming salamat po.